Mainit na balita, may mga kilos protesta po sa iba't ibang lugar ngayong Biyernes bilang pagtuligsa sa korupsyon sa gobyerno. Sa University of the Philippines, Diliman, sabay-sabay na nag-walk out mula sa kanilang mga gusali ang mga estudyante para magkilos protesta. Bit-bit nila ang ilang placard na may mensahe ng pagkondena sa korupsyon at iba't ibang issue. May nakatakda ring kilos protesta ang mga estudyante sa UP Manila. Pati sa harap ng Senado, may mga nag-rally rin bilang bahagi ng Black Friday protests. Ang panawagan nila, ilantad at panagutin ang mga sangkot na opisyal at contractors sa maanumalya umanong flood control projects. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kautusang bubuo ng Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto sa Pilipinas. Sa bisa ng Executive Order 94, tatauhin ito ng isang chairperson at 2 miyembro na dapat daw ay may napatunayan ng kakayahan, integridad at independence. Hindi lang flood control projects ang kanilang iimbestigahan, kundi pati na rin ang iba pang infrastructure projects sa nakaraang 10 taon. Kabilang sa kakayahan ng komisyon ang magsagawa ng mga pagdinig, magsupina ng mga tao at dokumento, pati hingin ang resulta ng investigasyon ng Senado at Kamara. Pwede rin silang magrekomenda na magpatupad ng hold departure order, pag-freeze at pagsamsam sa assets na mga hinihinalang sangkot sa mga maanumalyang proyekto, pati ang pagrekomendang patawan ng preventive suspension ang mga idinadawit na opisyal ng gobyerno. Matapos ang investigasyon, inaatasan silang magrekomenda ng mga isasampang reklamo laban sa mga matutukoy na sangkot sa korupsyon. Kahit kapwa mambabatas, hindi raw pagtatakpan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senador Ping Lacson. Kabilang sa mga inaalam ngayon ay kung sino ang kinausap ng kinatawan ng isang construction company na nagpunta sa Senado noong August 19. Balitang hatid ni Ian Cruz. Masagasaan na raw kung sino ang dapat masagasaan. Yan ang tugon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa posibilidad na baka mambabatas ang mahagip sa paghahanap ng nag-insert umano ng mga item sa 2025 national budget. Isa sa inaasahang ipapatawag sa susunod na pagdinig sa Huwebes, si Engineer Bryce Hernandez na naunang isiniwalat sa pagdinig sa Kamara na may 355 million pesos na ibinaba umanong proyekto si Senador Jinggoy Estrada sa Bulacan at 30% umano ang SOP o kickback niya rito. Sagot dito ni Estrada. Wala kayong tatandaan ng paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ayon naman kay Lacson, may nakita nga silang insertion sa 2025 budget na 355 million pesos. May proyekto nga raw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito doon sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasamang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Isa pang iniimbestigahan ng pagpunta umano ng kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Kailangan daw malaman kung kanino nagpunta at sino ang kinausap ng kinatawan sa Senado noong araw na yon. Sinisika pa naming makuha ang panig ng WJ Construction. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina. Ipapatawag namin yon.
Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Naungkat ang pangalan ng WJ Construction sa testimonya ni Hernandez sa Kamara noong Martes, kaugnay sa pagde-deliver umano ng anyay obligasyon para sa proyektong ibinigay ni Nooy Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. This was way back 2022, the time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, D. Alcantara. Who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Sabi noon ni Estrada, wala siyang staff na Beng Ramos, pero meron daw itong kapangalang staff ng Senate Blue Ribbon Committee. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento, ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng... wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Samantala, kinukonsidera na rin daw ng Blue Ribbon Committee na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senadora Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi establish na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB. Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. Sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula ng 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, binigyan ng 72 oras ng Pasay Regional Trial Court ang Senado para tumugon sa inihaing writ of amparo petition ng kampo ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Dapat daw maipaliwanag ng Senado na hindi nila nilabag ang karapatan at seguridad ni Hernandez. Kailangan din daw magbigay ng impormasyon ang Senado kaugnay sa umunoy banta sa buhay ni Hernandez. Nasa Pasay City Jail ngayon si Hernandez kasunod ng mosyon ng Senado na ilipat siya roon mula sa PNP Custodial Center. Nakatangtang dinggin ng Pasay RTC sa Lunes, September 15, ang writ of amparo petition at hinihiling na witness protection order ng kampo ng dating Assistant District Engineer. Mga kapuso, mga local thunderstorm ang nagdala ng maulang panahon at pagbaha po sa ilang bahagi ng bansa. Sa Tampakan, South Cotabato, umapaw ang ilang ilog. Umabot ang tubig hanggang sa kalsada. Ang repair sa isang tulay doon naantala dahil sa pagragasa ng tubig. May ilang puno pang nabuwal. Spillway naman ang umapaw sa La Libertad, Negros Oriental. Sa kabila po niyan, tsinaga at maingat na tumawid pa rin ang mga residente. Perwisyo rin po sa mga dumaraang sasakyan ang sira at madulas na kalsada sa Bansalan, Davao del Sur. Nananawagan ang mga residente na ayusin na ang kalsada. Ilang bahagi na ng bansa ang inuulan dahil po sa bagong low pressure area. Namataan po yan ng Pag-asa 405 km silangan ng Surigao City.
Mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo pero nagpapaulan pa rin po ang trough o extension nito sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Oriental. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mainit na balita, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hatol kay dating Senador Juan Ponce Enrile at iba pang akusado sa 15 counts ng kasong graft kaugnay sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Kabilang po sa mga kapwa-akusado ni Enrile ang dati niyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ayon sa Anti-Graft Court, may kailangan pa raw pag-aralan ang isa sa mga judge sa kaso kaya hindi muna hinatulan ang mga akusado. Nireschedule ang pagbababa ng hatol sa October 24. Sinampahan ng 15 counts ng graft si Enrile dahil sa nakuha umano niyang kickback mula sa pagpondo sa bogus na non-government organizations ni Janet Lim Napoles mula 2004 hanggang 2010. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang isang tricycle driver sa Irosin, Sorsogon. Chris, nahuli ba ang suspect? Connie, inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect. Ayon sa pulisya, naghihintay na pasahero ang biktima sa paradahan sa barangay Monbon nang pagbabarilin siya ng riding in tandem. Agad na namatay ang biktima na tinamaan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinamaan din ng bala sa kamay ang isa pang tricycle driver na isinugod sa ospital. Inaalam pa ang motibo sa krimen. 13 biktima naman ng human trafficking ang nailigtas ng mga otoridad sa Rizal, Palawan. Naabutan ng mga tauhan ng DMW, PAOK at PNP ang mga biktima at sospek madaling araw nitong Miyerkules. Isasakay na raw sana sa bangka ang mga biktima na galing sa iba't ibang probinsya para dalhin sa Thailand at Cambodia. Ang pangako sa kanila, trabaho bilang call center agents na may sahod na 50,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, dadalhin ang mga biktima sa mga cryptocurrency scam hub. Illegal silang nirecruit online. Arestado ang 4 na sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Wala silang pahayag. Beep, beep, beep! May nakaamba na namang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may nakikitang humigit kumulang 50 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. 20 centavos naman sa gasolina, habang ang kerosene wala namang inaasahang taas presyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang pag-atake ng Israel sa mga lider ng Hamas na nasa Doha, Qatar.